May nitanong sa akin, magandang araw, ginawa kang contact reference dito sa kanyang loan sa online lending app. Pakisabi po sa kanya na magbayad na siya ng utang para hindi ka na maabala. Ito po ang kanyang numerong ito. Patuloy po ang pag-send namin ng mensahe sa iyo hanggat hindi siya nakakabayad. Ngayong araw, dapat bayad na po siya. Salamat! Kapag di mo yan napagbayad ngayon, ikaw ang magbabayad niyang amounting 2,188. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita niyo? Pati contact reference ginawang maniningil. At ang masaklap, pag di daw ho nasingil, yung pang contact reference ang magbabayad. Nakita niyo? O dito sa video natin, aalamin natin, may katotohanan ba to? Pwede ba nilang gawin yan? At aalamin ho natin kung ano ba yung mga pwede natin gawin, no, para malabanan yung mga ganyang klase ng mensahe. Kaya pakitapos po yung ating video hanggang dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna tayo, hindi po ako abogado. Ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at saka po sa ating pagsasaliksik at sa tulong at gabay na rin po na ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Ang utang po is responsibilidad yan na dapat nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung katanungan na pinadala po niya. Ito pong mensahe na to is naka-address po sa contact reference, no? Na yun nga, ginawa daw contact reference, tapos may utang doon sa online lending app. Nakita nyo? Ay magpakilala. O, di ba? Duwag eh. O, kasi pag na-identify yung mga yan, katakot-takot na kaso pwedeng isampa dyan. O, di ba? Kaya takot na takot isabihin kung anong online lending apps. O, tapos, sabihin daw po na magbayad na doon sa utang. O, nakita nyo? Siniraan pa talaga yung kliyente. Oo, sige, nandun ako, hindi sinabi yung detalye. Diba? Doon sa parte na yon. Pero sinabi mo pa rin na may utang. Eh, di napahiya tuloy yung tao. Pwede naman sabihin na, o pakisabi mo kay Juan de la Cruz. Pakisagot yung tawag namin. Pwede tapos na doon. Kaya sasabihin mo pa may utang. O, diba? Tapos ito, dito may data privacy breach na. Kasi binigay yung number eh. Eh paano kung ayaw paalam nung kliyente yung numero niya? Diba? Hindi naman siya nag-consent na ipamigay mo yung yung numero niya eh. Bakit ipinamigay mo? Diba? O, may data privacy breach na doon. O, pwede na rin magsampa ng sa inyo, ng reklamo sa NPC. Masiraulo kayo. O, tapos ito po, patuloy pa rin daw ang pagsisend sa inyo ng mensahe hanggat hindi nakakabayad yung kliyente. Nakita niyo yung perwisyong gagawin niyo doon sa sa reference, nadamay pa. Wala namang kinalaman yan sa utang. O, ginawa niyo ng maniningil, o aabalahin niyo pa hanggat hindi nakakabayad. Samantalang trabaho niyo yung maningil. Kayo ang tumatanggap ng sahod, tapos ibang tao pahihirapan niyo. Mga siraulo ba kayo? Para saan pa binabayad sa inyo? Puro kayo mga gago talaga. Tapos, sabi pa dito, pagka raw yan hindi nakabayad, kayo pa ang pinagbabayad dun sa, may amount pa, 2,188. Nakita nyo, kawalang yan nyo. Yung pagkukulang nyo, ipinasa nyo sa iba. Tapos, pag hindi niya nasingil, pagbabayarin nyo, masira ulo kayo. Diba? Ng titing. Nandun na ako. Diba? Hindi nyo kayang singilin ng reference dahil wala sa batas yan. But unless kung yan ay co-maker. Oh, pwede yun. Hindi naman co-maker reference eh. Diba? Ang mahirap kasi sa inyo, diba? Inilagay na reference. Hindi nyo man lang tinawagan kung totoo bang reference. Diba? Kasi for a person na maging reference, dapat alam niya na reference siya. Diba? Tsaka dapat pinagtatanungan mo yung reference eh. Diba? Para sa resume lang yan, oh. Diba? Character reference. So, pagka nag-apply ka sa trabaho, tatawagan yung character reference, diba? Oh, may mga certain questions na itinatanong, ganun din. Oh, Mariosep. Ano pinagkaiba nun?
Yung character reference sa contact reference, di ba? Isa lang yun eh. Kasi kailangan mo kumbaga magkapag-imbestiga bago ka bigay ng loan. Kayo kasi iba. Pag nakatanggap kayo ng ID, pag yung cellphone number is connected sa e-wallet, bigay na lang kayo ng bigay ng pera. Padala kayo ng padala na hindi nyo man lang ini-explain doon sa kliyente ninyo kung para saan yung pinadadala ninyo. Kaya tuloy maraming tao na babaon eh. Diba? Kasi walang explanation. Samantalang batas yung the Truth in Lending Act, ba't ayaw nyo sundin? Importante yun, hindi gagawin batas yun. Kung hindi importante, yung mga siraulo kayo. Diba? Kayo ng kamote, biruin nyo, yung responsibilidad nyo, pinasa nyo sa ibang tao. Diba? O doon sa nagpadala ng katanungan na yan, wala akong katotohanan yan, hindi yung kliyente nga ako, hindi nila masingil eh. Dahil mga tangay ang mga yan, dahil hindi marunong maningil eh. Diba? Hindi marunong magpautang eh. Yung pahong contact reference, gagawin sisingilin. Siraulo yung mga yan. Diba? Napakadaling maningil. Kung tama lang yung pamamaraan ng pagpapautang tsaka yung paniningil. Kung na-explain ho sa inyo yan, hindi nyo naman tatanggapin yan eh. Yun ho yung dahilan, kaya hindi sinusunod yung The Truth in Lending Act. Kasi pag nalaman yung 7 araw lamang yan, na mali pa bilang. Oh. Diba? Tapos, ang interest, ganitong kalaki. Yung matatanggap nyo, ganito na lang. Diba? Ang termino, 7 araw. Hindi nyo tatanggapin yan. Mariosep. Kaya hindi nila ini-explain yan. Nilalagpasan nila yung proseso na yun. Wala nga silang credit investigation, verification, tsaka evaluation eh. Diba? Mga tamad nga. Oh, gustong kumita ng pera pero mga tamad. Ayaw gawin yung whole process. Pinaiigsi. Diba? Hindi ganyan. Kung gusto nyo umasenso at kung gusto nyo lumago yung negosyo ninyo, sundin nyo yung tama. Tsaka nakita 5 minutes magbibigay ka ng pautang. Anong klaseng evaluation ang ginawa mo? Anong klaseng verification? Anong credit investigation ang ginawa mo? Paano mo nalaman namin kakaya na magbayad yan? Handa na ba yung kliyente nyo na yan? Mariusip. Kaya marami napapahama, kakala tuloy ng mga kliyente nyo. Ganyan talaga ang kalakaran sa pagpapautang. Hindi ganyan ang kalakaran. Kaya nga may mga certain documents na hinihingi ang mga bangko. Yung mga lending tsaka financing. Kasi doon kayo i-gauge niya mga yan. Ito ID lang tsaka cellphone number, tapos na. Oh, ano makukuha mo doon? Wala. Diba? Masiraulo kayo. Tingnan nyo ha, yung kliyente nyo nga, diba? Hirap na hirap kayo singilin dahil winawalang yan nyo. Sisingilin nyo pati yung contact reference, may mga siraulo kayo. Kaya nyo ba talagang gawin? Oh. Ito lang yan eh. Puntahan nyo yung kliyente ninyo, kausapin nyo ng maayos. Kung ayaw nyo at hindi nyo kaya, dahil nga mga duwag kayo at wala kayong alam sa paniningil, tawagan nyo, kausapin nyo ng maayos. Diba? Kasi nakikipag-usap sa inyo, nakikipag-communicate sa inyo yung mga kliyente nyo, binabalagbag nyo eh. Diba? Mga wala kayong respeto eh. Hindi naman takutan ng paniningil eh. Diba? Bakit ako nakakasingil ako? Wala akong sinasabing masama doon sa kliyente ko, nakikiusap pa nga ako eh. Sinasabi ko pa sa kanila kung ano yung magiging consequences pagka hindi sila nakabayad, di ba? Tsaka ini-explain namin, ito nga eh, ang maganda sa amin kasi, ini-explain namin. Kaya yung mga kliyente namin nakukusang magbayad. Yung iba talagang nagipit lang. O, meron din kami mga matitigas ang ulo, pero bihira-bihira yun. No? Binabalikan namin yun, ini-explain namin ulit sa kanila. Oh, natututo naman, nagbabayad naman sila. Diba? Nasa proper communication kasi yan. Dapat yan merong give and take. Ang mahirap kasi sa inyo, puro lang kayo take. Masiraulo kayo. Ayaw nyo pakinggan yung kliyente ninyo. Pakinggan nyo. Matututo kayo. Makakasingil kayo. Nangyaya kayo, nakikipag-usap ng matino sa inyo, babalagbagin nyo. Marinig nyo lang na, sa katapusan ako magbabayad. Mumurahin mo na. Oh. Sino nagbigay sa inyo ng karapatan na murahin nyo yung kliyente ninyo?
Lapastanganin niyo yung yung pagkatao. Wala. Bawal yan. May karapatan tao tayong lahat. Each and every one of us, meron. Tapos kayo, lalapastanganin niyo, masira ulo kayo. Pera ho ang nairam sa inyo. Mag-concentrate kayo doon sa pera. Yung pera singilin nyo, hindi yung dignidad, pagkatao ng kliyente ninyo, sinisira ninyo. Ibigay niya, no? Collection by shaming yan eh. Nandadamay kayo ng ibang tao, sinisiraan nyo sa ibang tao, binibigay nyo information sa ibang tao. Ginagawa nyo pag kolektor o maniningil. Diba yung walang kinalaman sa utang? Sisingilin nyo pa. Mga siraulo talaga kayo. Oh. Doon sa nagpadala, total past due na ho kayo, pag-ipunan nyo ho siya. Tsaka nyo ho siya bayaran, tas tabi nyo pinagbayaran. Ngayon, doon sa mga ginawa nyo contact reference o doon sa mga nanakaw nila sa contact list ninyo, inform nyo na lang sila na kayo nakapangin. Sabihin nyo yung totoo. Wala naman masama sa pagsasabi ng totoo. Diba? Yan pa nga ho ang sa inyo eh. Magliligtas sa inyo sa kapahamakan. Kasi at least alam nila na okay, na biktima ka pala. Diba? Even ho yung mga friends nyo sa Facebook, sabihan nyo na po no, na winawalang yan na lang kayo. Pero babayaran nyo naman kayo. Diba? Kasi importante kailangan bayaran nyo yan kasi nahiram yan, responsibilidad natin bayaran yan. Utang is utang. Okay po, ang mahirap pa dyan, pagka natapat kayo sa mga bugok at abusadong online lending apps na submitting entity ng CIC, eto, das na. Doble bukol. Diba? Naharas ka na, o na-report ka pa. Sira na ngayon yung credit standing mo, diba? So yun ho mahirap dyan, kaya huwag nyo tatangkilikin yung mga yan. Pag kaya na bayaran nyo na, wasan nyo na. Huwag nyo na ho silang balikan. Kasi, para kayong kumuha ng martilyong pinukpok sa ulo po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.